Okay, so ito yung aking bagong tuklas ngayon. Bagong inbensyon. Testingin natin ang performance nito. Kakaiba ang chamber na ito, pahaba. Pwede sigurong pang oven ito. Okay, use oil din ang gatong na ito. Okay, yan ang lalim ng ng ating langis. Ang ipansisindi ko rito, crudo na may halong gas. Okay, so painitan lang muna natin at hayaan mo lang natin siyang uminit. Tingnan natin ang magiging performance niyan. Maski mga 1 minute na pagpapainit sa ating chamber. Bye. Kabilang side naman natin dyan. Ayan na. Subukan na kaya natin i-on ng blower. I-on ko na yung blower. Maski mga nasa number 2 para may oxygen sa loob. Ito ang ating setting sa ating blower. Yan, nasa number 2. Para may additional na oxygen sa loob. Lalabas ng tuwa. Okay, ang setting natin sa blower yan sa number 4. May naaninag na akong kulay blue flame. Okay, so yan ang performance niya. Tingnan natin kung magme-maintain siya ng ganyan kasi ang unang sinisilaban niya ngayon ay yung crudo na kindler natin. Pwede sigurong pang oven itong na ito, itong design na ito. So kakaiba to ngayon. Hindi ko lang alam kung may nakapag-upload na ng ganitong klaseng use oil kalan na ganito ang style. Pahaba, pang oven type. Okay, so far okay naman ang kanyang performance. Blue flame din naman siya. Tayo lang natin kung hayaan muna natin kung maubos yung yung crudo na nilagay natin kanina. Kasi ang unang sinisilaban niya yung crudo na binuhos natin kanina. Okay naman bulong-bulo na rin yun. Ang
Antayin pa natin ang performance niya. Okay, ang setting natin, ilalagay ko sa number 1. Number 5. Kalahati ang ating setting ngayon. Yan, number 5. Okay, so yan ang performance niya kapag number 5. Sisimula pa lang mag-init yan. Antayin pa natin na mag-init. Tingnan natin kung talagang ganyan ang magiging performance niya. Pansamantala, mano-mano lang muna ang aking pagpipidyan ng use oil kasi hindi ko pa natatapos ang tangke nito. Okay, siguro wala na yung krudong ubos na siguro yung ating pinang kindler dyan. Bali, ang gumagana na sa kanya ngayon dyan ay yung purely used oil na ang gumagana ngayon dyan. Madali kasing magliyab ang ating krudo, madali maubos. Okay, so yan ang kanyang performance. May kaunting orange, pero blue flame na rin yan. Blue flame na yan. Magpainit pa tayo. Painitin pa natin. Mga ilang, maski mga 2 minutes pa bago natin lakasan uli ang ating blower. Okay, tingnan natin yung loob. Okay, so yan, more on blue flame na siya. Okay, so tataasan natin yung ating setting. Gawin nating maximum. Yan. Hindi naman maximum, nasa number 10 pa lang yan. Tansyahan lang kasi ginagawa ko ngayon sa kanya. Pagka ganyan ang tunog, ibig sabihin, meron tayong butas na mas malalim sa level ng ating langis. Hayaan lang muna natin siya makonsume. Makonsume yung na yun. Antayin natin na umabot siya sa tamang libilasyon. Dapat kasi yung nozzle niyan hindi nasayad sa langis, sa use oil. Ang design ko diyan dapat ang chamber nakaangat sa ating use oil. Okay, so mas lamang na ngayon ang blue flame. Okay, so lamang na ang blue flame ngayon. Antayin pa natin kasi may naririnig pa ako na konting lagutok. Ibig sabihin may mataas pa ang libilasyon ng ating dyan, ang ating use oil. Antayin natin na maging full na yan, tawag dito, maging full ang kanyang blue flame.
check ulit yung ating libilasyon ng ating langis kung gaano kalalim. Lampas pa rin siya ng 10 millimeters. Okay, kung napapansin nyo ang kanyang transformation mula kanina, sobrang dami kanina ng orange. Ngayon halos mawala na yung orange kasi bumababa na yung liberasyon ng ating langis. Ang pinaka prefer ko na height ng kanyang use oil ay 10 mm lang. Sumubra tayo sa 10 mm sa paglalagay. Kasi nga mano-mano lang ang ginagawa ko ngayon. Okay, so yan na. Talagang malapit na. May eliminate na yung yung blue flame, orange. Yan. Halos blue flame na yan lahat yan. Okay. Ngayon ay asul na siya lahat. Kung mapapansin nyo yung ang itinataas ng apoy natin mula sa ating chamber ay siguro mga lampas 4 inches din. Blue flame na siya ngayon. Okay, tututukan natin. Tignan natin ang kanyang performance. O yan, lahat ay kulay asul na lahat. Okay, yung tinataas ng apoy niya, yan. Masyadong, hindi lang siguro 4 inches eh, oh. Parang mga tansya ko, lampas 6 inches ang itinataas ng apoy natin. Yan, blue na lahat. At nagpapangsyon na rin yung ating mga butas sa gitna, sa ibabaw. Yan ang kanyang maximum performance. Kanina napasobra yung ating langis kaya gano'n ang performance niya. Pero pagka nasa tamang levelasyon na yung ating langis, gumaganda na yung performance niya. Oh. So, makita nyo naman talagang asul-asul na yan lahat hanggang sa dulo. Okay, so bababaan natin ang setting. Ilagay natin sa sa kalahati lang. Yan, sa number 5. Okay, maraming salamat sa pagsama at sana may napulot kayong idea
na yung ganitong klase ng mga tubular ay pwede natin gawing chamber o gawin nating kapag pakinabang na use oil stove. Use oil din ang ating gamit dyan. So, siguro pwede ito sa oven. Depende sa inyo kung kung saan nyo gagamitin yung ganitong klaseng mga kalan na ito. At least, may prototype na ako sa paggawa ng ganitong klaseng mga kalan. Hindi ko lang alam kung may nakapag-upload na ng ganito. Yung pahaba ang ating kalan. Design ko kasi ito sa pag-oven. So, maraming salamat sa pagsasabi.